may kakapasok lang na balita. O, ano balita? Just in, Oh. Senator Francis Tolentino, Mm. pinag-BBTU, pinagre-resign bilang kasapi at miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino. Sabi dito, and I quote, sa ganang akin po lamang, ang mungkahing ito ay upang maiwasan din natin ang pagkwestiyon kung magkakaroon man sa ating pagiging patas sa pagtugon sa mga issue, lalo sa mga usaping pampolitikal. Ayon sa liham ni Senador Robin Padilla bilang bagong presidente ng PDP, Mm. ayon kay Tolentino. So Mm. pinagre-resign siya ni Senator Padilla sa PDP. Tama yun. Sa akin, tama Solid, yun. Ikaw, ano? ano sa tingin mo doon? Kayo, ano sa tingin nyo? Solid, Sige, ano? si Idol Bula, ano masasabi mo ron? Hindi kasi ano eh, Pinagre-resign. nakikita si Senator Tol sa kabila eh, sa unit team ng mga ganap. Eh, PDP laban, PDP laban ngayon, PDP na lang. Alam naman natin, ang kanilang chairman emeritus, si former President Digong, di ba? Mm. Na ang panawagan ay drug test. Mm. Di ba? Tawagin niya magpa-drug test. Yung panawagan ng PRD. PDP laban yun eh. Oo. May PDP laban din si Senator Tolentino na nakikita sa mga affairs ng ng BBM administration. Para magkaroon daw ng kalinawan, dapat daw mag-resign na as member ng PDP. Tama. Well, Sa akin din, parehas tayo. Negative na yun si Tolentino. so parang gusto ni Senator Padilla na para hindi malito ang tao, lalo na sa usaping pampolitikal. Di ba? Kung nandun ka na sa kabila, doon ka na, huwag ka na dito. Which is, panawagan natin sa Pangulo, drug test. Di ba? Parang ganun yung Ako nga, tama si ano eh. Mas gusto ko pa nga sa isang politiko yung nasa kabila kaysa nasa gitna. Ayoko yung nasa... Ayaw mo nung or sa yes or no. Oo. Ayoko, kung doon ka, suportahan pa kita. Kung tama yung ginagawa mo. Kung dito ka, tama ginagawa mo, suportahan kita. Pero yung nasa gitna ka, ayoko. Ayoko na. Hindi ko trip yung mga ganong galawan. Tsaka sa mga nangyayari, napakatrapo ng mga ganon. sa mga nangyayari ngayon, sa nangyari nga Idol sa 2022 elections, kung may kung may silver lining man na nangyari, mas naging mautak ang botanteng Pilipino sa pagpili. Mas naging maliwanag sa botanteng Pilipino ang parameters kung sino ang dapat at hindi dapat iboto. Kasi natuto tayong lahat eh. Tama. Sa mga ginawa natin na hakbang, which is magresulta ng repercussions kung mabuti man o hindi, pero at least yung mga nagdaang bagay, diyan tayo natututo. Kasto, we learn the lesson the hard way. Lesson the hard way. Well, totoo yan. Kaya tayo, wag na tayong papabudol. Yan. Hindi, anong kontrabudol? Una, tingnan mo yung resibo. Pag kasi yung tao sinabi, ayaw ko sa droga, pero nagdodroga, tarantado yun. Dapat, meron na siyang nagawa. Sabihin, magpapatayo ako ng maraming bahay. May nagawa na ba siyang pabahay? Pag hindi, tarantado yun. Huwag na yun. Kailangan may resibo. Nagawa niya na dati. Diba? Pangalawa, para kontrabudol, hindi takot sa asawa. Kasi pag takot sa asawa, kahit matino ang lalaki or matino ang babae, pag yan, sunod-sunuran sa asawa, tapos tayo dyan. Kasi yung walang mandato, yung hindi binoto ng tao, yan ang nagdesisyon. Kaya ingat kayo sa mga under-desaya. Yun lang, wala tayong pinapatamaan. Kayo na maghusga, kayo ang mag-research kung sino ang may resibo at hindi takot sa asawa. Kayo nang bahala ron. Tsaka parang Idol, parang swak siya doon sa nakita kong litrato sa internet na may isang lobo. Kunwari, yun yung kandidato. Nagsasalita siya sa podium. Tapos ang crowd niya, puro mga tupa. Sabi ngayon ng lobo, pag ako ang nanalo, magiging vegetarian ako. Ayun. Di ba? Diba? Lobo ka eh. Ang kakainin mo, tupa, karne. Parang ganun nangyayari. Na, pag ako yung binoto, automatic, first day pa lang ng aking mandato bilang presidente ng Pilipinas, di na ako kakain ng karne. Kakain na lang ako ng gulay bilang isang lobo. Parang gano'n, no? Kalokohan yun. Kalokohan. Una, dapat, dahil mo nang ginagawa. Kaya nga resibo eh.
dati mo lang ginagawa, hindi yung pagkaupo mo doon mo gagawin. Gago yun. Hmm. Oo. Okay, thank you ha.